Good morning sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Amen. So, salamat sa Diyos na kahit maulan ay maulan. Okay po. So, kahit maulan ay tayo ay nagpupuri sa Panginoon sa ating mga sumusubaybay. Welcome sa ating gawain at lahat tayo pagpalain ng ating Panginoon. Okay? So, ito yung panghuling linggo ng buwan ng Hulyo. So, ngayong week ay August na. So, Merry Christmas sa bawat isa. So, malapit na yung Christmas Christmas agad. Okay, so sabi dito ay unahin natin ang Panginoon. Ang panguna sa Panginoon ay huwag tayong magtakda ng bawat isa, walang kondisyon. Tama po? So, dapat alam na natin bilang isang Kristiyano, ano ba yung pananaw natin as a Christian? Ano ba yung pananaw natin sa buhay natin? So, tayo ay bilang mga naglilingkod sa Panginoon, dapat mayroon tayong malalim o ugat na bilang isang Kristiyano, kung paano ba talaga natin binibigyan ng karangalan ng Panginoon. Amen po? Hindi lang ito about doon sa kung mayroon ka o wala ka. So, unahin natin ang Panginoon sa buhay natin, ano man yung sitwasyon, ano man yung panahon ay dapat inuuna natin ang Diyos. Sapagkat yun ay mahalaga. Alam na natin na ang Panginoon ay makapangyarihan at dakila. Okay? So, pag-usapan natin ngayon, let us approach God with reverence. So, kailangan natin lumapit sa Diyos na mayroong paggalang. So, bakit natin kailangan na igalang ang Panginoon? Of course, siya ay dakila, siya ay may lalang ng lahat, hawak na yung lahat, kaya kailangan na we need to honor Him. So, kailangan natin is to speak. Kailangan natin na magkaroon ng reverence sa ating Panginoon. Hindi pwede na basta-basta lang na tayo ay lumalapit sa Diyos. Dapat mayroong paggalang. Okay? So, mayroon tayong paggalang. So, once again, bakit natin ito pag-uusapan upang mabigyan natin ng karangalan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Okay? So sa lahat ng mga sumusubaybay, kung kayo po ay mayroong mga Biblia at lahat ng naririto, ay amin pong inaanyayahan na kayo po ay magpabukas sa akin sa aklat ng Hebrews chapter 10:22 and James chapter 4 verse 8. So please pakilagay na lang po sa ating screen. So sa Hebrews chapter 10 verse 22 in James chapter 4 verse 8. So magkadikit lang po itong aklat. Magkasama lang po itong aklat na ito na ating babasahin. First ay unahin na muna natin yung Hebrews chapter 10 verse 22 in James chapter 4 verse 8. So sa Tagalog po ng James ay Santiago. Hindi Jaime. Hindi Jaime kundi Santiago. So si Amen kung kayo po ay naririyan na. And we will read all together from the book of Hebrews, chapter 10, verse 22 to James 4, verse 8. So, say amen kung kayo po ay nakuha na. Okay, so wala pa dyan. Pwede po ba natin pailagay sa screen? Sa Tagalog po, ito po yung nakalagay sa Hebrews 10:22. Kaya lumapit tayo ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na buhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Lumipat po tayo sa aklat ng Santiago, magkasama lang po siya, talatang 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang iyong puso, kayo kabago-bago ang isip. Tayo po ay mananalangin. Manalangin, Panginoon, kami po Diyos ay lumalapit, sumasamba sa oras na ito, Panginoon, na anuman yung sitwasyon, anuman yung panahon, ay kailangan talaga namin na lumapit sa inyo, Panginoon God, na mayroong paggalang. Lord God, narito Diyos kami sa iyo na nagpapakumbaba lumalapit, Panginoon. Piling din namin o Diyos sa oras na ito na kung kami man o Diyos ay mayroong mga pagkakamali, ito man ay sinasadya o hindi, di namin mamalayan, Panginoon, na kami pa rin nakakagawa ng kalimuan, kamalian. Patawarin niyo po kami, Panginoon.
Lord God, samahan niyo kami sa oras na ito. Ang bawat isa ay samahan po ninyo, Panginoon, na habang kami nag-aaral ng salita niyo, kami Diyos ay iyong turuan with your Holy Spirit, Panginoon. Tulungan niyo kami hanggang matapos po ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay sabi na, Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakakupo na. Alam niyo po ba yung ating binasang sa aklat ni Santiago or aklat ng James ay yung mga marami po siyang ginagawa itong paglalarawan lalo na sa ating mga pag-uugali sa pananaw natin as a Christian. Ano ba yung mga ginagawa natin? Dito ay nabanggit po dito sa aklat ni Santiago yung kayamanan, nabanggit niya dito yung karalitaan, nabanggit niya dito yung iba't ibang pag-uugali ng tao. Naroon yung pagpapakumbaba, andun yung pagmamataas, at nabanggit din dito ng Panginoon ni James o ni Santiago yung pananampalataya na mayroong kalakip na gawa. Of course, hindi po dito mawawala yung about sa tongue, yung dila natin. So, nabanggit din po ito dito ni Santiago. So, maraming beses po dito na nabanggit po yan na ipinapaalam lang sa lahat ng mga mananampalataya yung iba't ibang klaseng pag-uugali natin. Gusto ipaalam ni Santiago na ano ba yung pananaw natin sa personal na buhay ninyo, ano yung pananaw ninyo bilang isang Kristiyano, ano yung mga dapat natin ginagawa. Okay? So dito si Santiago, ibig sa karunungan. So paano ba natin siya ginagamit? Okay? So yung talata na yan ay napakahalaga po. Amen, no? So sabi diyan sa atin is to honor Him in our lives upang parangalan siya sa ating buhay. May mga tao ngayon na mapapansin natin kahit mula na sa mga bata, di natin alam kung sila ay marunong pa bang gumalang, marunong pa ba silang magmano, marunong pa rin po sila mag-upo at po. Sino dito yung mga batang marunong mag-upo at upo? Very good. Kasi alam nyo na maraming mga bata na ngayon na hindi naman lahat po hindi naman lahat. So maraming mga bata ngayon na minsan na hindi na bibigyan ng pagkakataon o atensyon ng magulang. Minsan, yung magulang, hindi nila kayang awatin yung kanilang bata o yung kanilang anak. So, ibig sabihin ay nakakuha sila ng influensya sa community kung ano yung mga ginagawa doon ay ginagawa na rin nila, bit-bit nila dala sa tahanan yung kanilang mga ginagawa. Hindi naman naaayon. So, sabi ko nga sa inyo, ano ba yung pananaw mo sa pananampalataya? Ano ba yung pananaw mo bilang Kristiyano? Kaya dito si James ay kanya dito pinagkukulan ng pansin yung mga pag-uugali natin. Yung mga ginagawa natin. Tama ba yung aking ginagawa bilang Kristiyano? Lagi niyo itong pagkakatandaan, mga kapatid. Kayo ba yung naniniwala kay Jesus? Naniniwala ba kayo maraming naniniwala kay Jesus? Bakit mahiyanan? Naniniwala ba kayo maraming naniniwala kay Jesus? Pangalawang tanong, naniniwala din ba kayo na maraming naniniwala at kakaunti sumusunod? May pagkakaiba ba yung tanong ko? Mayroon, di ba? Ang una, sabi ko po, marami po ba ngayon naniniwala sa Panginoon Jesus? Marami po ba? Pag sinabihin mo naniniwala ka na may Diyos, opo. Di ba? Naniniwala ba kayo na ang Panginoon Jesus ay inagris? Opo, naniniwala kami. Sa pangalawang tanong, itong binabagay ko na po. Naniniwala, maraming naniniwala sa Panginoon, pero marami ang hindi sumusunod. Naniniwala din kayo ron? Di ba? Kahit tayo as a Christian, ano ba yung pananaw natin? Di ba? Ano yung pananaw natin as a Christian? Hindi dapat lang tayo ay bilang mananampalataya, kundi sumusunod tayo kung ano yung aral o inuutos ng salita ng Diyos. Sapagkat tinalakay po dito ni Santiago yung pananampalataya na mayroong gawa. Tama po ba? So sa paglapit natin sa Panginoon,
hindi pwede na wala kang pananampalataya. Dapat mayroon kang pananampalataya. Okay? So, ngayon ay pumunta muna tayo sa Mark chapter 4, 35 to 41. Puntahan po muna natin itong talata. Sa Marcos, talatang 4, talatang 35 and then hanggang 41. Itong pangyayari ito, ang Panginoon ay kasama niya ang kanyang mga alagad. And there is a miraculous sa panahon na yon. During the time, nagkaroon po ng miraculous po doon, kasama po ni Jesus ang kanyang mga alagad, at sumakay po ang Panginoon doon sa kanilang bangka. At ano po yung nangyari po, ano po yung ginawa ni Jesus nang habang siya ay nasa bangka? Natulog. Okay? So, dito mga kapatid, sa talata na ito ay kinagabihay, hindi po siya araw. Dahil sabi diyan, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. So, ibig sabihin na ang Panginoon yung kinagabihan, gabi po ito na nangyari, at sabi diyan ay tumawid tayo sa kabilang ibayo. So, dapat tumawid sila doon. Okay. Sa pagtawid, sabi dito, kaya ang bangkang kinaluluganan ni Jesus upang tumawid siya sa may kasabay, may kasabay pa sila ibang mga bangka. So, ibig sabihin, hindi lang po sila. Mayroon po silang mga kasama. Ay di sabi niya, dumating ang malakas na unos, hinampas ang malalaking alon ng bangka, ano pa halos mapuno ito ng tubig. Ano po yung karaniwan pag mayroon pong dumarating? Katulad nito kasi nung gabi yun, umalis po sila doon, wala pa naman talagang unos. Wala pa po. Pero sa pagkakataon na yun, sa kaunting panahon, nagkaroon siya ng unos. Ano yung karaniwang nararamdaman ng tao? Takot, di ba? So, ang nangyayari niyan ay ikaw ay matatakot. So, yun yung kadalasan na nangyayari sa bawat tao. Sino po dito sa inyo yung nakaramdam na ng takot? Di ba? Lahat naman siguro tayo yung nakaramdam na takot. So, alam natin kung gaano talaga matakot. Alam natin yun. Ano? Kaya sila dito ay natakot. So, sabi dito, si Jesus na may nakahiling sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Siniglan sila ng matinding takot at pagkilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging hangin at ang dagat? Okay? Sabi ng Panginoon, wala ba kayong pananalig? Pag wala kayong pananalig, mararamdaman ninyo takot. Tama po? Dahil sabi ng Panginoon, natatakot ba kayo? Tatakot ba kayo? Wala ba kayo? Pananalig. So, ang pananalig ay nagbibigay po siya, ibig sabihin yung confidence. Okay? So, ibig sabihin, kampante ka, na kahit ano yung nangyayari, dapat wala kang nararamdaman na takot sapagkat mayroon kang pananalig sa Diyos. Tama po? Kadalasan, ang lahat ng natatakot, kapatid at kaibigan sa ating Panginoon, hindi po natin mawawala yung takot. Pero ang sabi ng Panginoon, wala ka ba pananalig? Kaya ka natatakot? Tama po ba? So, sa sitwasyon at panahon po nito, sila po sa kalagitnaan ng pangalan nito, yung nasa bangka po sila, ay bigla po dumating yung unos. Okay? So, may ginawa yung mga alagad para hindi naman sila lumubog. Pero bawat isa sa atin, katulad din dito, pag may mga dumadating sa atin ng storm, unos sa ating mga buhay, gumagawa tayo ng paraan kung paano natin siya susolusyonan.
Mahilig ba kayo na gano'n? Gumagawa tayo ng paraan para matapos yun. Tama po? Gumagawa tayo ng paraan para huwag maging malaki yung damage sa bawat isa sa atin. Di ba? So, gumagawa tayo ng paraan. Pero lagi niyo yung pagkakatandaan yung paraan natin. Kaya yung lahat ng paraan natin ay mayroon lang po tayong kakayanan na piling gawin. At may mga bagay na hindi na talaga natin kaya gawin na ang gagawa na nun, walang iba kundi ang Panginoon. Tama po? Lahat ng ginawa dito, lahat na ginawa ng mga alagad, yung part nila, doon sa unos na dumating, pero hindi po siya naging sapat. Tama po? Lagi niyong pagkakatandaan, hindi ho tayo kasapatan ng lahat ng bagay, lahat ng dumarating sa atin. Tama po? So kaya nga sinabi ko sa inyo, let us approach God with reverence. Okay? Kaya ang ginawa nila dito, ginising nila yung ating Panginoon. So lumapit sila kay Jesus. Tama po? Lagi niyong pagkakatandaan mga kapatid, ang Panginoon ay laging naririyan. Pero ulitin ko po, kung tayo man ay mayroong storm, kung tayo man ay lahat mayroong problema, huwag naman po sana na huli na natin tawagin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi natin, put God first. Dapat siya rin ay nakakaalam kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Hindi yung ipapaalam na natin kung saan sagad na. Saka ka lang pupunta ng simbahan kung saan nangangailangan ka na talaga sa Panginoon. Tama po ba? Minsan ba sa hospital may nababalitaan kayo yung ibang pasyente, dinala acute na, severe na kasi? Bakit po? O bago nila nadalhin, yung ibang pasyente ay tinitingnan muna yung sarili. Pero minsan may mga sakit talaga na kailangan dalhin na doon sa doktor. Pero minsan yung iba ay ayaw na muna. Gusto pa rin yung muna manatili at gagawa po na sila ng medication sa kanya sarili. It's all little way. Kaya gagawin niya o kung ano yung magkakaya. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, pagpunta niya ng ospital, pinagalitan na siya ng doktor. Why? Sapagkat bakit hindi ka na dito pumunta? Bakit pinalala mo pa? Minsan ito mga kapatid sa buhay natin. Dinadaan tayo ng Panginoon sa storm. Dinadaan tayo ng Panginoon sa iba't ibang mga pagsubok. Pero minsan tayo ay matigas yung ulo natin. Gusto natin na maging malala. Di ba? Sa kakalang tatawag sa Panginoon, kung ikaw talagang wala ka, yun talagang hinuhuli natin ng Panginoon lagi. O, di ba? Sana yung maging ganon. Tama po? Kaya sa pagkakataon ito, na hindi na naging sapat, hindi na umabot yung lakas ng kanyang mga alagad dito, kaya ginising nila ang Panginoon. Lagi niyong tandaan, ang Panginoon yung final authority. Siya lagi yung huli. Okay? Siya yung may kapahintulutan ng lahat. Anong sinabi sa hangin? Anong sabi sa hangin? Tumigil sa dagat. Dalawa, di ba? Anong sinabi sa hangin? Tumigil. Ano sa dagat? Tumahimik. May mga pagkakataon na kinakailangan tumahimik tayo. Hayaan natin na ang Panginoon ay gumawa sa buhay natin. Tama po ba? Lahat tayo, pag dumadating sa ganitong sitwasyon, lagi niyong pagkatandaan, ang Panginoon, ang siya po may kapahintulutan ng lahat ng bagay. Kung gusto mo na magkaroon ng katapusan ang iyong problema, yung storm sa iyong buhay, ba't di mo tawagin ang Panginoon? Kung maaari lang, manahimik ka na lang muna. Tama? Minsan sa hindi natin pananahimik, nakakagawa pa tayo ng malaking problema. Tama po ba? So habang tayo nagsasalita, sabi ni Santiago dito, habang salita tayo ng salita, baka lalo lang tayo napapalapit para magkasala. Kasi ang bibig natin, pag wala po siya kontrol, marami hindi tayo magagawa ng salita na piling magkasala. Tama po? Okay. So, dito mga kapatid, sa ating pag-usapan, mayroon tayong 4 na bagay. Sabi niyan, anong mga hakbang ang dapat natin gawin para mas mapalapit sa Diyos? May mga hakbang na dapat talaga tayong gawin.
Tulad ng binasa natin kanina sa aklat ng Hebreo at sa aklat ng Santiago. Number 1, na dapat po natin alamin o ano yung mga dapat natin gawin para lumapit sa ating Panginoon. Number 1, to approach God with a sincere heart. So magkaroon po tayo ng paglapit sa Diyos ng may tapat na kalooban. Tama po? So, ang paglapit ba natin sa Panginoon ay sincere ba tayo? Tapat ba tayo na lumalapit sa Panginoon? So, bawat paglapit natin, may kaakibat na mayroon po dapat tayong katapatan. Tama po? So, let us draw near to God na sinasabi dyan na kinakailangan with a sincere heart or sincerity. So, ang lumapit sa Diyos ng may tapat na kalooban. May mga tao na kinakailangan huwag po tayo magkakaroon ng pagtatago sa buhay natin. Lalo na sa ating nilalapitan ay ang ating Panginoon. Una lang yung isipin, hindi po natin kailanman matataguan ng Diyos. Pwede kayong lumapit sa akin na pwede nyo akong taguan, na mayroon naman talaga kayong totoong dapat sabihin sa akin, pero kaya nyo po nyo ilihim. Pero sa paglapit po natin sa Panginoon, ang hinahanap talaga ng Panginoon ay magkaroon tayong tapat na kalooban. Sa paglapit sa Panginoon, hindi mo kailangan na magkaroon ng sikreto sa buhay mo. Kahit ano pang sikreto mayroon ka, kahit ano pa yung tinatago mo sa buhay mo, alam pa rin yun ng Panginoon. Tama po? Kung siya nga ay kaya niyang patigilin yung hangin, kung kaya niyang patahimikin yung dagat, so ibig sabihin, lahat po may kapahintulutan ng Panginoon. Alam ng Panginoon, ang paglapit natin sa Kanya, kung totoo hindi. Di ba? So pagpunta natin ngayon dito, bakit ba ako pumunta dito ngayon sa simbahan? Ano ba yung pananaw ko bilang isang Kristiyano? Bakit ako pupunta sa loob ng simbahan? Di ba? Kaya dito mga kapatid sa talata na aking binasa, letter A, sabi diyan, wala rin ano. Sincere communication with God without any hypocrisy. Hindi dapat tayo lumalapit sa Panginoon na mayroong pagkukunwari. Maraming mga tao, mag-isa panahon natin ngayon, na lumalapit sa isang tao na mayroong pagkukunwari. Di ba? Hindi ho yun maganda. Hindi ho maganda sa isang tao ang mayroong pagpapaimbabaw. Sa ibang salin ay pagpapaimbabaw, sa iba naman ay pagkukunwari. Hindi ho yun maganda. Di ba? So, sabi niya sa paglapit sa Panginoon ay kinakailangan ay taos-pusong pagkikipag-usap sa Diyos na walang anumang pagkukunwari. Diba? Marami ngayon na nanalangin. Pero ano ba yung panalangin natin? Nananalangin ka lang para pagandahin mo yung panalangin mo? O nagtutugtog ka lang para pagandahin mo yung tinutugtog mo? Ano ba ang dapat natin ginagawa pag lumalapit sa Panginoon? So wala dapat tayo yung pagkukunwari. Kinakailangan andun yung ating magandang kalooban sa mayroon tayong tapat na kalooban sa Panginoon. Tama po? So open your Bible, the book of Matthew, chapter 6, 5 hanggang 6. Ito po yung napapaloob. Sabi dito ng talata, ito po ay si Jesus nung panahon po siya, ay nasa bundok po siya nito. Okay? So sabi niya, chapter 6, verse 5 hanggang 6, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga paimbabaw. Okay? And then, mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa manalangin sa iyong amang hindi nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihan ginagawa mo na lihim. Di ba may mga tao ngayon yung showing na tawag? May mga showing. Hindi yun yung hinahanap ng Diyos eh. Ang hinahanap ng Panginoon yung tapat na kalooban. Yung pusong bukas natin na may katapatan talaga tayo sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, kung nung panahon ay nangyari na at maging ngayon mga kapatid, patuloy na nangyayari. Marami po yung nanalangin na pagkunwari. Marami po yung lumalapit sa panahon na
Nagpapapaimbabaw. Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Na gusto na ang kanyang panalangin na pakikinggan ko. Hindi gano'n eh. May mga nanalangin, even in person worship. Pag kumakanta tayo, dahil mo, huwag kang magpakita huwag kang magpapakita na yung parang na-impress mo ang isang tao. Makuha mo yung luha. Hindi gano'n. Ang sinasabi po ng Biblia, gawin mo yung magagawa mo sa sarili mo na sincere ka na lumalapit sa Panginoon. It was closer to God with sincere heart. Tama po? Kaya kailangan natin yung taos puso, bukas na kalooban para sa Panginoon. Hindi ka nagpapasikat. Di ba? Maging sa mga panalangin natin, manalangin tayo ng maayos. Taos puso na dapat tayo na nanalangin. Okay, so, lahat tayong bawat lumalapit sa Panginoon ay aayusin natin. Amen po? Nung nasa bangka po sila, yung mga alagad, lumapit sila sa Panginoon. Diba? Panginoon, di niyo po ba alintanan tayo ay lulubog na? Alam ng Panginoong Isus kung ano yung needs ng pagkakataon na yun. Alam ng Panginoon, o dito, sabi ng Panginoon, kung gano'n yung gagawin ninyo, pinapakita ninyo para palakpakan kayo ng tao sa ginagawa ninyo, nakuha nyo yung karnalan nyo. Nakuha nyo na yung gantimpalan nyo. Pero ang lahat ng nanalangin na talagang taimtim, anong sinabi po dito? Kung gusto manalangin, hindi nyo naman kailangan pumunta doon sa panulungan ng daan para manalangin nila. Panginoon, ganito, kailangan mo ng ganito, kailangan mo. Hindi mo kailangan pagsigawan doon. Pumunta ka doon sa silid, buksan mo yung silid mo, isarado mo siya, at kayo lang at ng Panginoon. Marami kasi ngayon mga tao na humaling sa ganitong bagay, lalo na sa pananalangin. So, kailangan po natin ayusin yung pananalangin natin lahat. Na sincere tayo sa ginagawa natin. Tama po? So, lahat tayo mga kapatid. So, sabi dyan, ulitin ko at kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaibabaw. Panginoon, dinadalangin ko po na huwag akong maging gaya niya. Dinadalangin ko, Panginoon, na buti na lang ganito ako. Hindi dapat gano'n. Di ba? Pumunta ka na lang doon kasi mayroong mga panulong ka na, ay, ang galing mo manalangin. Ay, ang galing mo magsalita. Hindi gano'n. Hindi yung layunin natin doon. Ano ba yung pananaw ko bilang Kristiyano? Sabi ni Santiago, ano ba yung pananaw natin? Ano ba yung mga pag-uugali na dapat ginagawa ng isang Kristiyano? Tama? So, kaya sabi dito, na binabanggit ko po sa inyo, anong mga hakbang ang dapat natin gawin para mas mapalapit sa Diyos? Isa na ito mga kapatid, na ikaw ay lumapit sa Panginoon na mayroon kang mabuting kalooban o tapat na kalooban para sa Panginoon. Tama po? Okay. Pangalawa, to approach God with full assurance of faith. Maraming lumalapit sa Panginoon pero hindi nila tiyak yung paglapit nila. Ito yung nakalulukos sa lahat eh. Di ba? Yung pumunta ka lang sa Panginoon na hindi mo alam kung bakit ka pumunta. Sige nga, pumunta na tayo sa mga matataas na official at pumunta kayo lang sabihin, o bakit ka dito? O bakit ka dito? Sa pagpunta mo sa Panginoon, sa paglapit mo sa Panginoon, tiyakin mo kung bakit ka lumalapit sa Kanya. Tama po? Ito yung nagiging problema minsan sa ating mga pananalangin. Ano ba yung assurance natin? Ano ba yung tinitiyak natin? Ano dapat yung ginagawa natin sa paglapit sa Panginoon? Sabi niya, ay lumapit sa Diyos ng may buong katiyakan ng pananampalataya. Kung lalapit ka lang naman sa Panginoon at wala kang pananampalataya, wala po yun. Yan, sabi po ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ganyan din naman. Di ba? Kung gawa ka lang at wala kang pananampalataya, simulang mga kapatid, patay pa rin yun. Ngayon po, kaya sabi dito, ano ba yung kailangan natin? Sabi natin kanina, let us approach God with reverence. Kailangan natin mayroong paggalang, paglapit sa ating Panginoon. Huwag tayong nalapit na basta-basta lamang. Kasi iba po yung ating kaharap. Ang kaharap natin po ay ang Panginoon. Di po ba? So, dito, tiyakin mo
Bakit nga ba talaga ako lumalapit sa Panginoon? Bakit ako andito ngayon? Gusto ko siya unahin kasi gusto siya. Di ba? Bakit ako naririto ngayon sa simbahan? Wala lang? Di ba? Narito ako sa simbahan para umupo lang? Narito lang ako sa simbahan para magpadala lamang para hindi ako absent? Hindi mo gano'n. Tama po ba? So kaya sabi sa atin dito, unahin natin yung ating Panginoon. Ano ba yung nararamdaman mo sa Panginoon? Tiyakin mo kung bakit ka naririto. Huwag kang papasok sa simbahan na nadadalawang isip ka. Sa lahat ng pumapasok sa simbahan, tiyakin mo. Tama po? Tiyakin mo na meron kang pananampalataya. Para paglabas natin ng labas ng simbahan, parang hindi busong butas yung ating mga lalagyan. Di ba? So, andyan yung katiyakan natin. Ano ba yung ano yung tinitiyak mo na pagpasok mo sa simbahan? Eh, yung pananampalataya mo dapat tiyak siya. Hindi po pwede na hindi siya tiyak. Hindi po pwede na pumunta ka lang dito. Basta pupunta lang ako doon kasi gusto ko lang makita si sister, makita ko lang ng aking kaibigan, yung aking churchmate, o gusto ko siya mapunta doon. No! Ba't nandito ka ngayon, kapatid? Diba? Bakit nandito tayo? Para lang kausapin yung katabi natin? Para sila ay ating ibalita kung ano nangyari sa buhay mo? Hindi ganon. Di ba? Let us approach sa ating Panginoon na mayroong paggalang. Kasi sa totoo lang mga kapatid, kahit saan po tayo pumunta, kahit ordinary yung tao, pag ikaw ay pumunta, magtatanong sa'yo. Tama po ba? At siguro na yung tiyak, yung isasagot mo. Yun yung kadalasan po. Kahit sa ordinary yung tao, sabihin natin, hindi po kilalang tao. At lumapit ka rin, magtatanong siya sa'yo eh. O bakit ka lumapit? Tayakin mo kung anong sadya mo. Ano ba yung sadya ko? Di ba? So, kaya sabi dito mga kapatid, upang lumapit sa Diyos ng may buong katiyakan ng pananampalataya, hindi gusto ng Panginoon yung walang pananampalataya sa paglapit sa Kanya. Gusto niyo po basahin natin muli yung binasa natin kanina? O, puntahan po natin sa Santiago. Doon sa Santiago, hindi ko doon sa talata na yun, sa chapter 4, verse 8, ang sabi niya dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. O para lumapit ang Panginoon, magkaroon tayo na tapat na puso. Yung pusong tapat, sincere heart. Kaya hindi sabi niya, kasana? Linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang di ba? Lalapit ka sa Panginoon, di mo alam kung ano yung sadya mo. Isipin muna natin kung ano yung bakit ka ako lumalapit sa Panginoon. Ano ba yung panaraw ko bilang isang Kristiyano? O di po ba kasi pinag-usapan ko dito sa Santiago na ito ay yung pananampalataya. Isa ito dito na pinag-usapan. Karunungan, pagpapalalo, pagmamataas, pagpapakababa, kayamanan at karanasaan. Ito yung pinag-uusapan po dito. Kaya tinuto, yung nagsulat ay gusto niyang malaman sa isang Kristiyano, ano ba yung pananaw mo bilang isang Kristiyano sa iyong buhay? Bilang mananampalataya ni Kristo, ano ba yung iyong pananaw sa buhay mo? Di ba? So, dito, sa talata na ating binasa, so, sabi dito, letter A, come to God with all your heart and without doubt. So, kinakailangan mong pumunta sa Panginoon ng buo ka. Na wala kang pagdududa. Pumunta ka dito ngayon, ang sinasamba mo ay Diyos na buhay. Huwag mo siyang pagdududahan sapagkat marami siyang magagawa sa iyo. Ito yung gustong ipaalam sa atin ng Santiago o ng aklat na ito o ang nagsulat na ito. Huwag kayong pupunta sa Panginoon na kayo lang ay wala na pananampalataya. Kung pabago-bago lang naman yung pag-iisip natin, huwag tayong aasa na ikaw ay mayroong matatanggap. Di ba? Kahit sa pag-a-apply. Di ba? Kahit sa pag-a-apply, pupunta tayo sa apply. Ano ba yung gusto mo? Trabaho. Tiyakin mo kung ano yung inilagay mo doon sa iyo resume. Ano ang nilagay mo doon sa bio data mo? Di ba? Ano yung nilagay mo? Tiyakin mo yan kasi pag tinanong ka niyan at bigla ka nagbago dyan, magkakaroon ka ng problema.
Diba? Kaya isang mahalagang bagay sa atin ngayon bilang Kristiyano, para hindi atras sa bati yung pagiging Kristiyano mo, alam mo dapat kung ano yung ginagawa mo. Maraming Kristiyano ngayon na ititiyak sa kanyang ginagawa. Kaya maraming Kristiyano ngayon is atras ba yun yan? Atras, abante. So, ganun minsan yung mga Kristiyano. Kasi hindi niya maintindihan ano ba yung aming pagiging Kristiyano. Di ba? So, isang magandang bagay, una sa sinabi natin kanina, ay magkaroon tayo ng pusong tapat. And now, ay magkaroon po tayo ng binabanggit po dito mga kapatid na assurance of faith. Yung katiyakan ng yung pananampalataya. Isang tanong ngayon mga kapatid. Naniniwala ba talaga kayo na kayo ay ligtas na? Tiyakin ninyo. Hindi yan galing sa akin. Kaya ako nagtatanong sa inyo ngayon kasi hindi yan galing sa akin. Kanino nang galing yung sino yung nag-open ng kaligtasan? Ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Kaya nagtatanong ko sa inyo, tiyak ba kayo na mayroon kayong kaligtasan? Tiyakin natin. Diba? Kung may pananampalataya, tiyakin mo siya. Na ikaw talaga ay ligtas. Ngayon po yung kasama po yun, yung pananampalataya, tinitiyak mo na ikaw ay may kaligtasan sa ngalan ng Panginoon. Ay, mga mamaya dito sa'yo. Depende. Diba? Ano ba yung tinatakbo mo bilang isang Kristiyano? Alamin mo yung pananaw mo bilang isang Kristiyano. Unahin mo kasi lagi ang Panginoon para malaman mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung pinaplano ng Diyos para sa'yo. Tama po ba? So, lagi dapat natin sa inuuna. Hebrew 4 verse 16. Punta po natin, magkatabi lang naman po. Hebrew chapter 4 verse 16. Ang sinasabi niya dito, chapter 4, Hebrew chapter 4, 16. Kaya, huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtin natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ganyan po ba? Huwag tayo yung mag-aatubili. Lahat tayo meron access sa Panginoon. Ang problema ngayon, ikaw ba ay nagdududa sa Diyos? Diba? So, siyakin natin yung ating pananampalataya. Lahat tayo meron access sa Panginoon. You are free na para lumapit sa Panginoon. Inaanyayahan tayo ng Panginoon. Sabi niya doon sa ating binasa kanina, lumapit ka sa Diyos at siya ay lalapit sa iyo. So, ano yung dapat natin gawin? Lumapit. Sa paglapit natin ay magkaroon tayo ng pusong tapat. Sa paglapit natin sa Diyos ay magkaroon tayo ng katiyakan ng ating pananampalataya na yung nilalapitan natin ay Diyos niya. Tama po ba? Kaya ito mga kapatid, sabi diyan, kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Lahat tayo, mayroon naman sinabi ang Biblia. Lahat tayo lumapit, huwag kayong mag-atubiling, huwag niyong pagdududahan ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay totoo. Tama po. Una sa paglapit natin, dapat alamin mo muna ang nilalapitan mo ay ang ating Panginoon. So, hindi ko ito nilagay dito. Puntahan po ninyo yung Hebrew 11 verse 6. Anong sinasabi po roon? Sa Hebrew 11 verse 6. Sabi dyan, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kasi hindi natin kailangan mag-atubili. Ang paglapit natin sa Panginoon, believe that God exists. Tama po ba? Na ang Panginoon ay totoo at buhay siya. So, kailangan natin lumapit na mayroong pananalig. Kapag may pananalig ka, tiyak mo yung pananalig mo, mabibigbig mo yung gantimpala pag alis mo.
Pero kung pumunta ka lang dito sa loob na ito, punta lang ko, doon si brother na ay makatambay na sa simbahan. Total, maulan naman, punta na muna ako sa simbahan. Ano ba yung sadya mo sa Panginoon? Di ba? So, ito mga kapatid, ay kailangan tiyakin mo bilang mananampalataya na talagang totoo may Diyos. Okay, ulitin ko sa inyo mga kapatid at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalis ka niya. Kaya kung ikaw ay pumunta ngayon dito, na pumunta ka lang, na wala kang pananalig, una na iyong matatanggap, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Dapat ang pagpunta mo dito ay mayroon kang pananalig mo. Okay. So, okay na po. Okay. So, tuloy tayo sa ating pangatlo. To approach God with clean conscience. Ang paglapit natin sa Panginoon ay may malinis na buti. Okay. So, pag-usapan natin yung konsensya. Una, pag galit ka o may ginawa kang hindi maganda o sa ibang tao o bagay na may ginawa ka, una, dahil nasasiyahan ka sa ginagawa mo, parang hindi ka nakakaramdam ng konsensya. Ano? Pero pagdating ng araw, habang tumatakbo yung panahon, hanggang na-realize mo na yung budhi o yung conscience natin ay inuusig tayo. Nakunawa po ninyo yun? So, kinakailangan is to have clear conscience before God. So, dapat mayroon tayong malinis na budhi sa Panginoon. Simple lang mga kapatid para maintindihan natin. Halimbawa, ang isang tao ay mayroong pinatay. O halimbawa, ang isang tao ay may ginawang hindi kalugod-lugod, hindi maganda. Matagal na po. 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Anong kadalasan sinasabi ng iba pag sila po ay lumalanda? Nakukonsensya ako. Inuusig ako ng aking ginawa. Ito yung budhi na ito, nilagay ito sa atin ng Panginoon. Para magkaroon tayo pakiramdam sa ating mga ginagawa. Ang tanong dito ngayon, may pakiramdam po ba tayo? Clear po ba? Ang ganyang budhi na yan, nilagay talaga yan dyan ng Panginoon. Nilagay yan ng Diyos para pagdating ng araw, nakakaramdam ka kung mali o tama yung ginagawa mo. O sabihin natin sa panahon natin ngayon, ano? O sa panahon natin ngayon mga kapatid, tingnan nyo man nagsiutangan ngayon mga problema sa ating bansa. Napansin ko ba ninyo? May mga testigo na lumulutang na bigla na ang sinasabi nila, hindi lang ngayong taon na ito kundi maging sa mga nakarang administrasyon pa. Magkikita po natin kung paano po sila lumalanda. Why? Sapagkat inuusik sila ng kanilang budhi, ng kanilang konsensya. Tama po ba? So, ang paglapit natin sa Panginoon, kinakailangan wala tayong guilt na nararamdaman. Diba? Yung guilt kasi yung nagiging problema natin sa Panginoon Para maging klaro po siya, kinakailangan mo hayag ka sa Panginoon. O lumapit tayo sa Panginoon na malinis yung ating konsensya. Malinis yung ating ginagawa. Kasi sa oras na mayroon kang ginawa kadalasan sa bawat tao, yung kakaroon siya ng guilt. Diba? Nagkakaroon siya ng hindi magandang pakiramdam dahil sa kanya, ginawang hindi maganda. Minsan, ang ginagawa mo na yun, nakakahiya. Hindi ka na makalapit sapagkat nahiya ka mismo dahil sa iyo, ginawa. Diba? Kaya sabi dito mga kapatid sa atin, sabi dito sa letter A, confessing our sins to God and seeking His forgiveness, cleanse us from all unrighteousness and allow us to walk in the light, thus maintaining a good conscience. Butahin po yung aklat na ito. Wala tayo doon na. Sa 1 John 1, 7 and verse 9. Okay, sabi diyan, ang pagtatapat ng ating mga kasalanan sa Diyos at paghingi ng kanyang kapatawaran ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuman. Diba? Sa paglapit mo lang sa Panginoon, magkakaroon ka na ngayon ng konsensya
mayroon akong nagawa, gusto ko ipagtapat sa Diyos. Yung kalikuan. Ngayon sabi diyan, at nagpapahintulot sa atin na lumakad sa liwanag, sa kayo'y mapanatili ang isang mabuting budi. Hindi magiging manatili yung mabuting budi kung mayroon kang kalikuan. Kung gusto mo siya mapanatili na malinis, kinakailangan wala kang kalikuan ginagawa. So, the words of God invite us na kinakailangan natin is confess our sins. Diba? Kinakailangan po natin ay ating ipahayag sa ating mga labi na sa ating kung tayo man na mayroong kasalanan. Sabi, ngunit kung namuhay tayo sa liwanag, kung paano siya ay nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at nilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Bakit kaya kadalasan sa mga nagkakasala yung mayroong kalikuan ayaw lumantad? Natatakot dahil sa kanyang ginawa. Okay, so may mga consequences po yan sa lahat ng ating ginagawa. Okay, so naalala ko, hindi ko masyado maikwento yung buo po ni Cherry Pie Pikachi. Pikachi ba yun? Pikachi ano po? Kilala yung Cherry Pie Pikachi? Kilala niyo? Sino yung namatay yung kanyang nanay? Di ba? So, naging Christian po si Cherry Pie Pikachi. Yung pumatay sa kanyang magulang ay nakulong. Tama ba? Tama ba yung sinasabi? Di ba? Tama po ano? So, nakulong po yun. Of course, anak yun si Cherry Pie. Of course, masakit sa kanya yun. Di ba? Masakit sa kanya na mawala sa kanya yung magulang. Pero alam niyo po ba mga kapatid at kaibigan, marahil sa bawat isa sa atin, sa una, talagang maging ibabaw yung galit mo. At pipiling masabi mo, hindi ko ito patatawaran ng taong gumawa sa aking magulang. Masasabi mo yun Diba? Kaya dito sa panahon katulad nitong aking binabasa po kayo mga kapatid, para maging clear talaga yung lahat ng ating konsensya natin. Kung gusto mong lumagan po doon sa life, ang paglapit mo sa Panginoon ay mawawala yung kalikuan natin. At mapapanatili po natin malinis yung ating budi. Alam niyo po ba kung ano nagpapagawa sa budi natin? Yung kalikuan. Yung kalikuan ay yung nagpaparuwi. Hindi po siya nakapagpapanatili sa kalinisan ng budi ng isang tao. Kung hindi mo ipapahayag yung kasalanan mo, hindi. Natatakot kayo, baka ikulong kayo. So, balikan ko na po si Cherry Pie Pikachi. Lumakad ang panahon, lumakad yung taon, siya po ay dumalaw saan po siya dumalaw? Sa kulungan. Sino ang kanyang dinalaw? Yung pumatay. Doon niya napagtanto, mabigat sa kalooban niya na may dala-dala siyang hindi maganda sa tao na yun. Naging Christian siya. Nalaman niya kung paano magpatawad. Nalaman niya din kung yung kanyang kinikimkim ay papanatilihin, walang mabuting magandang maibubunga sa kanya. Kaya ang bagal na gawa niya, ang sabi niya, anong sinabi niya nung kinaharap niya yung pumatay? Pinapatawad na kita. Diba? Kaya lang, mananagot din siya sa batas. May batas po yung bansa natin. At may batas din yung Panginoon. Okay? Mahirap paghatol, pero ito sa bansa natin, may kaukulang parusa yung gumagawa niya. At baging sa Biblia, may kaukulang naman din parusa yung gumagawa niya. Subalit ang hahatol doon ay ang Panginoon. Dito, mapapansin po natin, kinukulo yung gumagawa ng kasamaan o kalikuan. Yun yung kanya, yan ginawa niya, bayad niya yun. Okay? Pero sa kabila nun, sa paningin ng tao, gumawa sa ng napakasama. Pero sa loob ng kulungan, at ang konsensya siya sa kanyang ginawa, yung kalikuan ng kanyang ginawa sa isang tao, kung siya ay magsisi, kung siya ay magpahayag na siya ay nagkamali, alam niyo mga kapatid, ito yung mabuti sa Panginoon. Ito yung napakadakila sa Panginoon.
Sabagat kahit nag-alog ka sa kulungan, nagtingin ng tao, mamamatay tao ka, subalit kung habang ikaw ay nasa kulungan ay nakilala mo ang Panginoon, magkakaroon ka sa Kanya ng kaligtasan. Yan yung kaibahan sa Panginoon at dito sa ating bansa. O hindi lang dito sa bansa natin. Sa iba't ibang bansa nagpapatupad kung nagkakaroon ng pagkakamali ng bawat tao. Yun yung sa paningin ng lahat ng tao. Oras na ikaw ay gumawa ng masama, ang laging tingin sa iyo, ikaw ay napaka-sama. Wala nang mabuti sa iyo. Ang tingin na sa iyo, mamamatay tao ka. Dahil ang patay ka, mamamatay tao ka. Kung ikaw ay magnanakaw, ikaw ay magnanakaw. Yun yung tingin sa iyo ng tao. Lahat ang tingin sa iyo ay ganun ka na. Kaya, pag yun ay ginawa mo at nanakit ka, ikaw ay diretso doon sa gulungan. Yun ay tingin sa iyo. Pero hindi ganun, kapatid. Sabihin natin, life sentence yung binigay sa iyo doon. Pero sa oras na ikaw ay makakilala sa Panginoon, mayroon kang malaya puso para sa Kanya. Tama po? Ito yung budhi, mga kapatid. So, inusip po si Cherry Pipikatsin ng kanyang budhi at pumunta po siya doon mismo sa kulungan at sinabi niya, pinapatawad kita sa iyong ginawa kasalanan. Sino yung nabunutan ngayon ng napakaraming pinig? Di mo ba? Lahat tayo ay ganoon. So, kinakailangan natin sa paglapit natin sa Panginoon, approach God, kinakailangan natin sinasabi natin dito sa ating pangatlo, to approach God with a cleansed conscience. So, wala sana yung kalikuan. Sapagkat ang kalikuan na yan, hindi po siya naglilinis ng konsensya natin. Siya po yung nagpaparuwi sa ating konsensya. So, para maging malinis, tanggalin natin yun. Kaya lahat ng tao ngayon na gumagawa ng kalikuan, tanggalin upang maging malinis po yung konsensya natin sa Panginoon. Tama po? Okay. So, yan po yung ating pangatlo. At ang ating panguli, okay lang dahil matagal tayo kasi dito naman tayo kakain. Dito naman tayo kakain tayo dyan. Lahat tayo kakain. Kung ano yung nanariyan, kakain tayo. Kaya pahintulutin mo na ako na hanggang 3 oras. Wala naman kayo gagawin sa bahay niyo, umuulan eh. Ito, tatapusin ko ito kung maaraw. Hindi eh. Pag may sumabit yan, maaraw na gusto na umuwi. Okay. So, pang-apat at pang-uli, to approach God with our bodies without blemish. Okay? So, sa paglapit natin sa Panginoon, ang lumapit sa Diyos na walang dumi sa ating katawan. Dito minsan ay natalagay ko na sa inyo dito yung, alam niyo po ba, yung katawan natin, itong body natin ay templo. Templo na. Basahin natin kahit wala dyan. So, punta natin yung 1 Corinthians. Dahil ito ay, dahil pag-usapan natin ngayon yung ating our bodies, physical bodies. Okay? So, sabi dyan, sa Ephesians, punta po natin 1 Corinthians, chapter 3. Chapter 3, punta natin. Para mas madali, chapter 6:19. Tama ba? Nakuha ko? O mali? Ay, 2 Corinthians. 2 Corinthians yung ating 1 Corinthians 3:16. Tapos, 1 Corinthians 6:19. Parehas din po yan. Parehas din po yan. Ayan. So, dito lang tayo sa 3:16 ng 1 Corinthians. Ano pa yung nakalagay? Sabi dyan, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Balikan natin yung sinabi natin sa pang-apat. Sabi dyan, to approach God with our bodies without blemish. Ang lumapit sa Diyos na walang dumi sa ating mga katawan. Ayaw ng Panginoon na nakikita yung katawan natin na hindi maganda. Ano po ano? Ang katawan dapat natin, anong dapat ginagawa natin? Ano ang ginagawa dapat natin sa katawan natin? Dapat lagi siya maayos, pinapaliguan. Tama po ba? Bakit po? Ang katawan na ito, sino may-ari? Biblically, ay ang Panginoon. At sa biblical pa rin,
nananahan ang Espiritu ng Diyos. Tama po? Okay. Ang katawan natin sa paglapit natin sa Panginoon, siguraduhin natin na malinis naman din tayo. Tama po? Dito yung mga bata, pinapaalalahanan namin o natin. Kung kayo ay sisimba, sumimba kayo na nagtututbrush, naliligo, para ikaw ay mabango at malinis. Payag ba kayo na pupunta tayo dito, dalawang araw din tayo naligo, walang toothbrushan, magkatabi-tabi tayo, okay lang sa inyo? Ano brother Gilbert, okay sa inyo? Gusto niyo yun? Sisiguraduhin ko kayo, magparapayas tayo, hindi tayo magkakaintindihan at hindi na kayo babalik. Sabi ko, paano ito si Bang? Buwan-buwan naman ako yun. Isa yan, na dapat natin talagaan yung katawan natin. Sa paglapit natin sa Panginoon, siguraduhin natin na malinis yung ating physical na pangatawan. Sino po dito sa inyo yung may tato? Yung may tato, huwag niyo nang padagdagan. At yung mga walang tato na gustong magpatato, huwag na kayong magpatato. Naintindihan po? Ulitin ko sa inyo kapatid. Kanino itong katawan? Nananahan dito alin? Bakit mo yung pinapatato ka? Tanungin kayo ng parang, bakit ka nagpatato? Pagkain mo ba yan? O diba? So kinakailangan, yung katawan natin sa ating Panginoon, ay kinakailangan is to offer our bodies as a living sacrifice. Huwag mo siyang dudumisan. Huwag mong dudumihan. Ang tingin kasi sa bawat isa, pag may tato ka, tapang mo, siya ka. Papalabas mo pa yung braso mong may tato, huhuwad ka pa sa kalsada para pagtingin yung tato. O, di ba? Pagtingin mo sa tato mo, liyon, pagtingin mo na pusak na. Hindi po nasusukat sa tato yun. Pero, para patas ko yun lahat. Alam kong lahat tayo ay nakilala sa Panginoon. Marahil hindi pa natin talaga alam nung panahon. Hindi talaga natin yun alam. Kaya kung kayo ay mayroong tato, iandyan na siya na nakilala kayo sa Panginoon, wala na tayong magagawa nun. Amen po ba? Subalit, para lang maging maayos yung sarili mo, sikapin mo na ngayon na maging mabuti. Okay? Huwag na kayong magpadagdag ng tato. At doon sa mga walang tato, parang magpapatato ka dyan, tinitingnan mo yung braso mo. Huwag kayo na magpapatato. Okay. So sa mga nanay at tatay na naririto, huwag nyo nang paputasan ang inyong mga tainga. Nagkarubutas ng tornilyo yung di ba? Yung mga ito, yung bukas na ito, taglan ito, tapos di ba? Oh. Tapos may palaylay pa dito, minsan may saluklas dito, ang dami may lagi. Kami galing po kami ni Nanon. Galing na kami ng school. Oo, dito, may dito, mayroon dito. May salumasing ang tawag doon kahit saan patapos may nakasakay kami sa LRT. Marami itong bata na ito. Lahat maaktatad yung mga dito. Lahat mayroon mga tusok-tusok dito ng hanggang dita Oo, ang dami. Gusto niyo ba yung buhay na ganyan? Diba? Dapat maging maayos sana yung katawan natin. Ayaw ng Panginoon sa totoo lang na marumi yung katawan. Tama po ba? O, kaya nga mga kapatid. Sabihin natin may salungasing ka dito. Mayroon kang ditong pinta sa ilong, tiagtad ka dito, pati sa ngipin, pati yung ngipin may butas na. Pati ngipin ang butas na rin, mayroon na rin mga singsing. Sige, pumunta ka doon sa mayor. Ganon yung suot mo. Baka doon pa lang, gusto mo yung mga nagbabantay doon, o sa kapunta kayo yun, huwag ka pumunta doon. Na ganyan yung suot, tanggalin mo yan lahat. Kasi hindi po yung magandang tingnan. Diyos yung kakaharapin mo, patapos yung katawan mo, apong-puno ng dumi. Diba? Napakaraming mga tatak. Noon, matagal na ako ng plano magpatato. Pero praise God, sapagkat bago ako pagbalak,
meron. No? Hindi na ako nagpalagay. Okay? So, kapatid at kaibigan, pag-inig ko natin sa Panginoon. Gusto ng Diyos. Huwag natin ito balahurahin. Yung katawan natin. Bakit naman tingnan yung gano'n? Oh, di ba? Lahat ng katawan mo, puta to. Halos buong katawan mo, wala nang malagyan eh. Puno na siya. Oh. Ayusin natin yung katawan natin, kapatid at kaibigan. In the Old Testament and the New Testament, pag-usapan natin. Noong panahon mga kapatid, sa Old Testament, sa Leviticus 21:18, noong pa man, hindi na nga tinatanggap ng Panginoon yung mga bulag eh. Hindi na nga tinatanggap ng Panginoon lahat ng mayroong kapintasan. Kasi ang maglilingkod sa panahon ay dapat perfect. Basahin natin. Gathering, Old Testament is emphasized physical perfection for priests and sacrifices. Ibig nyo sa mga hinahandog, ang hinahanap dito is perfections. Wala po siyang wala po mga dungis. Basahin po ninyo yung Leviticus. Basahin po natin yung Leviticus, ha? 21 verse 18. Leviticus 21 verse 18. Ano po yung nasa saan? Kung nakuha nyo na. Ano po yung nakalagay? Leviticus 21:18. Basahin ko po dito. Tignan nyo ha. Sa 21:18. Sabi dito, huwag lalapit sa dambana ang sino ba? Sino po? Bulag? Pilay? Tignan nyo muna yung kapatid ninyo. Oy, lahat ng mga kapatiran, ikaw yung Biblia. Tagalog po nyo dyan ilagay para mabasa ninyo. Tingnan nyo nga muna yung mga katabi ninyo. Tingnan nyo muna. Tingnan nyo po muna. Bago tayo magbasa. Ano nakikita niyo sa katabi nyo? Ha? Maganda. Maraming kayo. Maganda. Sige, basahin natin ha. Sa lahi na araw na hindi, maaaring magandong gayawin. Hindi nga siya maaaring handog na pagkain dahil sa kanyang kapintasan. Yung binabanggit po natin sa Old Testament niya. Pero ngayon, ang daming pangit na naglilingkod. Isa na ako, naglilingkod ang pangit na marami na. Pinapayagan na ngayon. Pero nung panahon, hindi pwede yung mga pangit. At bago ka maglilingkod, titignan ka muna kung umang ka, o kung may buni ka, o kung may galis ka. Ano yung buni at galis? Magkaparehas ba yun? Di ba yung galis aso? May buni. Di ba yung mga ganon? Ang pinakamatitid na sa lahat dito, bakit na pangit? Kaya kung sa Old Testament, palagay nyo papasa tayo? Hindi kasi lahat tayo pangit. Isipin nyo ngayon panahon, mga pangit, naglilingkod na. Doon bawal. Ngayon, libre na. Di ba? So, hindi bawal ng panahon. Ini-impress po natin ng panahon na to. Magiging Old Testament, even doon sa mga tato, andito rin sa Leviticus, mababasa nyo rin yun doon. Lagi yung tandaan, kasi yung katawan talaga natin ay gusto makita ng Panginoon na malinis. Ayaw ng Panginoon na marumi. Tama po? So yan po yung napapanood dyan. Sabi dyan, na binibigyan ng lumagtipan ang physical na pagiging perfecto para sa mga pari at mga sakripisyo. Kahit sa paghahandog po nun, hindi pipiling na basta-basta ka lang maghandog ng hayop na basta ka lang kukuha. Hindi, sisiya sa atin yun kung mayroon siyang sakit, kung anong mayroon siya doon sa kanyang katawan, hindi yun tatanggapin. Okay? So, punta natin yung bagong tipan. New Testament emphasize moral and spiritual purity. Doon physical talaga eh, di ba? Dito makikita natin yung binabanggit dito yung moral and spiritual purity as a result of being reconciled to God through Christ. So, nung panahon, sa ngayon, iba na. Okay? Kundi ang tinitingnan dito ngayon yung moral and spiritual. Tama po? So, ano man yung sitwasyon natin ngayon, sabihin natin mayroon ka bang problema sa iyong katawan, ang kagandaan dito ay tayo ay nilinis na ng ating Panginoon. Sa pangit ka man, sa gwapo ka man, o ikaw man ang, basta anumang mga bagay,
ay tinatanggap na po yan. Ano po? Sa panahon natin ngayon, kaya lagi ninyong pagkakatandaan na dapat spiritually ay dapat wala tayong kalituhan. Katawan natin ay dapat maayos na ipinipresent natin sa ating Panginoon. Okay? Okay. So sabi dito, sa binibigyan din ng bagong tipan ang moral at spiritual sa kadalisayan bilang resulta ng pagkipagsunod sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Punta na yung Roma, chapter 12, verse 1 and 2. Mababasa niyo po doon na kinakailangan ng katawan, ihandog po natin, ialay natin ang katawan natin sa Panginoon na maayos. Sino ba yung hindi gusto sa maayos? So, di ba? So, sa Roma, puntaan po natin. Roma chapter 12, verse 1 and 2. Puntaan po natin mga kapatid. Kaya, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamalig sa inyo, ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalulugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, moral and spiritual. So, ibig sabihin sa ngayon, hindi na lang about doon sa perfection ng ating outward appearance, but yung internal, yung tinitingnan ngayon ng ating Panginoon. Pero ganun pa man. So, dahil na kung ano man yung internal natin, ano man yung kalooban ng ating kalooban sa ating puso, ay dapat lumalabas talaga yan. So, matuto tayong mag-alaga ng ating mga katawan. Tama po? Pag sobra na po mahaba yung buhok, anong dapat ginagawa? May mga lalaki ngayon na gusto na rin maging mahaba ang buhok. May mga babae naman ngayon gustong magpasimi, kalbo. Tama na? May mga kulot ngayon gustong mag-straight. May mga straight ngayon gustong magpakulot. Hindi mo na maintindihan kung ano na talagang gusto yan, no? O yung babae ngayon, dati nakapalda, ngayon ay nakapantalon. May mga lalaki din ngayon, dati nakapantalon, ngayon pwede mo na kasama ka nakapalda dito. Siya na yun. Nakapalda yun eh. Pero huwag kayong magtaka kung maraming nakapalda sa Indiano. Puso yun sa kanila. May mga akala nyo, dito lang kasi tayo nasanay sa mga ganun. Pero pag sa ibang lugar yung lalaki, nakapalda talaga sila. No? So, ang punto lang po natin dito mga kapatid sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sikapin natin na yung katawan po natin, huwag po natin siya basta-basta kung ano yung ginagawa. Binibigay ito sa atin ng Panginoon para halagaan. Okay? Huwag po natin dudumisan yung katawan natin. Dapat nga natin ito linilinisan. Tingnan nyo, si Brother Hernan, pag pupunta dito, walang palabas siya. Malinis. Si Brother, ano ba ito? Brother Michael, wala din niyang palabas. Si Brother Johnny, lagi ko lang kita lang malinis kasi wala naman talaga siya palabas siguro. Pero mayroon naman siguro, ano? So, dapat laging malinis. Okay, pag pupunta sa simbahan, naliligo, nagtutupra, nagbibihis ng damit na bagong damit. Hanggang maaari kung gusto niyo magpabango, magpabango. Tama? Yung ganun tayo mag-alaga ng katawan natin. Kasi kung tinuturing natin na ito ay templo ng Diyos, di ayusin natin. Tama? So, 4 na bagay yung pinag-aralan natin. Number 1 ay dapat mayroon tayong sincere heart. And the second is assurance of faith. And then number 3 is faith conscience. Yung ating mga konsensya, yung kaibuturan ng ating mga puso na walang bayad ng kalikuan, sapagkat ang kalikuan, yan yung hindi nagpapalinis ng konsensya. And the fourth is about our physical body. Ito mga katawan natin, ialay natin sa Diyos na maayos, maganda, tatanggap-tanggap. Eh sa ating pagtatapos mga kapatid, sabi dito sa aklat ng James chapter 1, verse 5 hanggang 7. May sipit-wait ako dito. Tama. So, puntahan po natin sa ating pagtatapos. Gusto ko pong basahin ito sa inyo sa Tagalog. Chapter 1, verse 5.
Sabi natin sa ating pamagat kanina, let us approach God with reverence. So verse 5, ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbag. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-aalilangan sapagkat ang nag-aalilangan ay parang alon sa dagat na ay tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So balikan ko sa inyo kanina, malaking alon po yung nangyari sa ating Panginoon Jesus kasama yung mga nagay. Kapatid at kaibigan, hindi po maganda na pagtutulad ng alon yung ating pananampalataya. Amen po? Huwag tayong magpagbabago-bago ng pag-isip. Diretsuhin natin, huwag tayong atras advantage ng ating pananampalataya. Kaya let us fix our eyes on Jesus. Kaya na siya yung ating tinitingnan. Siya yung pangunahin ng ating pangunahin sa ating mga buhay na dapat yung pananampalataya natin ay totoo na hindi siya katulad ng alon na tinataboy-taboy na lamang. Huwag kayong pabago-bago yung isip. Unahin ninyo ang Diyos kung unahin. Unahin niyo siya. Huwag kayong mapapabago-bago. Minsan ng iba, ano kaya? Pupunta ka ng simbahan? Kung hindi. Ano ba yung pananaw mo? Bilang Kristiyano buhay ngayon, naglalakad dito sa kalsada. Ano ba yung nakikita mo sa iyong buhay? Kung ikaw ay unahin mo ang Panginoon, mas maiging. Huwag kayong magpabago-bago. Dapat kayo ay tuloy-tuloy na maglingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na binigay niyo sa amin sa oras na ito na sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, ay kinakailangan ang paglapit namin sa iyo mayroong paggalang ng Diyos. Lord God, tulungan niyo Diyos kami na kami lahat ay magbigay lagi ng Diyos sa iyo ng kagalang-galang, Panginoon, na paglalapit, Panginoon. Lord God, salamat sa pag-aaral na ito at mapagpalang ginawa ang bawat isa. Maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin. Salamat sa aral, Panginoon, na kung paano namin ayusin yung buhay namin in our outward appearance or our internal, Panginoon, na kalagayan, ay ayusin po namin ito. Lord God, tulungan niyo kami na ang pananaw namin bilang isang Kristiyano, ano ba yung mga dapat namin gawin, Panginoon. Muli, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus, ng lahat ng magsabi na Amen. Maraming